katigstugan! Ay grabe, nag-treat talaga ako sa lumpiang gulay. Favorite ko yung lumpiang Shanghai, pero this time, gusto ko talagang gumawa ng lumpiang gulay. Hindi ko pa talaga natatry gumawa nito, pero binuli ako ng maraming gulay, iba-ibang klase. O isa marami lang. Buti na lang ha at sinamahan ako ni Mr. bumili ng mga yan. Merong repolyo, sayote, patatas, kamote at carrots. Sad to say, wala kaming nahanapan ng toge. So, ang ginawa namin is bumili na lang kami ng tokwa. Hindi talaga ako maglalagay ng karne, basta gusto ko gulay lang. Lumpiang gulay nga, di ba? And super excited ako sa kalalabasan kasi makigulay talaga ako. Vegetable lover talaga ako, mga katigstugan. Ang ingay ni Marta, ano ba, Marta? Well, ang saya-saya talaga ni Marta pag nanonood ng Teacher Rachel. Kaloka ka, Marta, ang ingay mo sa voice over ka, ano ba? Dito ko na nga pala piniling maghiwa-hiwa sa labas ng bahay para may magandang view naman. Merong mga halaman. Kaya lang bad trip dun sa, hindi naman sa bad trip. Kaloka yung mga gumagawa or construction dun sa kabilang bahay. Kitang-kita. Ayan, baka mas mapansin nyo pa kaysa sa akin. Charis, don't mind na lang dun sa mga gumagawa sa kabilang bahay. Basta tingnan nyo na lang yung ginagawa ko rito. Basta naghihiwa-hiwa na ako ng mga rekado, ganon. Ito lang yung problem, yung paghihiwa-hiwa kasi talagang kailangan maliliit siya. Pero may mga gumagawa ng lumpiang gulay, yung malalaking hiwa. Pero in my case, gusto ko sa akin, maliliit lang yung mga gulay-gulay. Sinaga ko talagang hiwain yan lahat, kahit antigas, kahit ansakta ng kamay ko. Hindi na nga ako nagpatulong kay Mister. Since nanonood kaming dalawa ng mga kwento ni Helmo. Yung mga katatakutan. Sino relate dyan? Taas kamot! Paano ba naman ang purol-purol na ng kutsilyo namin? Hindi kasi ako pwedeng mag-kiss-kiss niyan or magpatalas niyan kasi nga mangiluhin si Mister. Tsaka di rin ako marunong kaya ganun. Kaya nahayaan ko lang na mapurol yung aming mga kutsilyo. Kaya ayan, nagtsatsaga ako sa mapurol na kutsilyo, ganon. Pero okay lang yan, nahiwa ko pa rin naman sila lahat. Kahit ang dami. So nauhaw nga ako, kaya nagpabili ako kay Mister ng Coke. Pero siya talaga nagsabi na yun na lang inumin namin. Kasi nga, wala pang dumarating na tubig dun kila nanay. Dun kasi kami kumukuha ng tubig. Di pa raw kasi nade-deliver. Kaya ayan, nauhaw na kami. Bumibili na lang kami ng soft drinks pag ganon. So ayan, tapos na nga ako maghiwa ng mga gulay. Ito naman yung hinihiwa ko, yung tokwa. Buti na nga lang at 3 tokwa lang yung binili namin kasi ang dami-dami na pala nitong gulay. Excited na rin talaga akong matikman yan kasi sabi ni Mister, magpapasarap talaga dyan lalo yung kamote. Buti na nga lang at sinunod ko naman siya. Minsan talaga tama din sila. Hindi laging tama ang babae, swear. May tama sila. Charis lang. Sobrang ingay ni Marta at pinagalitan ko, Charis. Tumahimik lang siya ng kusa. So tapos ko nang hiwain yung mga tokwa dyan. Ayan. Kaya ayan, natahalo-haluin ko muna. Pa-cubes nga pala yung ginawa ko dun sa tokwa. Paliliit na pa-cubes. Habang hinahalo ko nga to, napansin ko na kulang yung binili namin ni Mister na lumpiang wrapper. So, later on, nagpapabili talaga ako kay Supreme ng another dalawang, ang tawag doon? Dalawang tanda, ayun. Hindi ko na makalimutan. Ayan, pinapoy ko nga muna yung ibabaw ng awali. Charis. So, after yun uminit, ayan, nilagay ko na yung mga gulay after kong lagyan ng mantika. Mas okay talaga kapag igigisa mo muna yung mga gulay bago mo gawing lumpiang toge. Lumpiang toge. Lumpiang gulay. Wala nga toge, diba? So, nilagyan ko nga yan ng asin. Tapos later on, lalagyan ko rin yan ng paminta. Tingnan nyo. Nauna na naman kasi yung voice over ko. Ano ba? Sa palagi ko nga naparami yung paminte. Pero okay lang naman kasi durog lang naman yan. Tsaka mas maraming tao yung may gusto na maraming paminta, diba? Pero yung durog lang, hindi yung buo-buo. So ayan, nagpakita na nga ako sa camera na nakatalikod, naka side view pala. So hinalo ko na nga yan, nilagyan ko rin siya ng konting toyo, parang pampakulay, saka medyo may alat yung ating gulay. Kasi hindi naman maganda kung parang walang masyadong lasa, kailangan may lasa pa rin yan. Feeling ko nga, pang sahog na yun sa pansit. Kulang na lang talaga pansit yung gawin ko. Pero lumpiang wrapper yan. Ay, lumpiang wrapper. Lumpiang gulay, ano ba? Saka dapat lutuin ko rin talaga siya ng bahagya kasi nga may mga matitigas na gulay katulad nung kamote. So ayan na nga siya sa malapitan. Ay nako, nakakabulol talaga. Nagbubuhol-buhol talaga yung dila ko pag mabilis ako magsalita. Pero kailangan ko magbilis ng salita. So ayan, tapos na. Naluto ko na yung ating gulay.
So, pag-ihiwa-hiwalayin ko na yung mga wrapper. Pero ang problem, yung mga wrapper, ay grabe, sirang-sira talaga. Ang daming sira. Paano ba naman nung bumili kami ni Mister, nahulog pa yung plastic, ay nabutas na hanginan yung ating wrapper. Yan tuloy at medyo tumigas na yung wrapper. Hindi ko na talaga nabuo ng maayos. Lahat puro may punit, lahat napupunit. Ano ba? Pero tsinaga ko talaga yan. Hindi ako sumuko sa laban ng buhay. Ano daw? Patapunta sa laban ng buhay. Wrapper lang yan, Togs. Ano ba? Pero totoo lang nga, dapat talaga maging palaban ka sa buhay. Tinugtungan ko pa ng hindi ko ano ba? Patatanda nga pala itong wrapper na binili namin nung una ni Mister. So nagpabili pa ako niyan kay Supreme ng another 2 tanda. Kasi nga napunit-punit. Kaya ginawa ko yung iba, dinoble ko. Pero medyo marami rin naman yung hindi napunit. Pero dun lang sa pangalawang bili ng wrapper, dun talaga maayos-ayos yung wrapper na nabili. Kasi nga, itong nauna ay talagang nahanginan kaya medyo tumigas talaga siya ng 1/4. 1/4? Sa sobrang hirap pag-iwa-hiwalayin to, ayan, ang tagal-tagal ko na panay, ang ganyan ko pa rin, hindi pa rin naman maayos kahit anong gawin kong dahan-dahan. Ang dami nang panghihinayang ko sa mga napunit na yan, kaya talagang dinoble-doble ko na lang. Kasi nga, madaling mapunit yung ating wrapper. Pag nilagyan ko ng gulay, talaga napupunin talaga siya. Hindi naman kasi pwedeng konti lang ang ilalagay kong gulay every wrapper. Kailangan talaga medyo makapal kasi nga hindi naman to lumpiang Shanghai. Yung lumpiang Shanghai, kailangan medyo konti lang yung lalagay mo. Pero pag dito, kailangan marami-rami. Diba? Muntik ko nang punitin lahat yan sa sobrang inis ko, Charis. So, nag-umpisa na nga akong maglagay ng mga gulay dito sa ating wrapper. At tulad nga ng sinabi ko kanina, yung mga napunit na wrapper, ayan, ginawa kong doble-doble. Pero pangit pa rin ang kinalabasan, kaya yung iba, hindi ko na rin dinoble. Hinayaan ko na lang na butas-butas siya. So yung iba, hindi ko na rin ginamit. Nanghinayang talaga ako kasi may mga nasayang na wrapper. Pero marami pa rin naman tayong magagawa. Ganon din ba kayo katulad ko, ang hilig sa wrapper? Tulad ng lumpiang Shanghai, lumpiang toge, saka yung mga banana Q, yun. Gusto ko talaga yung may mga wrapper, pati yung siomai. Basta yung mga ibinabalot, gusto ko yun. Pero yung mga binabalot na katulad ng mga nagsasharon sa handaan, hindi naman ako masyadong ganun. Hindi masyado. Huwag naman masyadong magbalot, diba? Dapat isa-isang ulam lang. Isa-isang ulam. Pero alam nyo ba, gustong-gusto ko lang ibinabalot sa mga handaan, Shanghai lang talaga. Yun lang talaga, kahit wala na yung mga ulam-ulam basta may Shanghai. Kaya lang, hindi ka talaga makakapagbalot ng Shanghai kasi yun ang madalas nauunang nauubos. Diba? At ayan, medyo marami na nga akong nagawa kaya excited na ako makapag-umpisa agad magluto. Ang dami talagang proseso sa paggawa ng lumpia. Kahit anong lumpia, ang hirap talagang gumawa. Kasi ayan, kailangan mo pa maghiwa-hiwa, ang dami mong hihiwain, ang dami mong ira-wrapper. Tapos tatansyahin mo pa kung gaano karami yung pampalasa mo, diba? Pero worth it naman after magawa ng lumpia kasi nga ang sarap talaga, diba? Kahit naman sino gusto to, walang umaayaw. Ayan, nandito na tayo sa exciting part. Magluluto na tayo. Mali nga ako dyan kasi dapat pala hindi mainit na mainit yung tubig. Yung tubig, yung mantika. Kasi dapat mahinang-mahina lang yung ating apoy tapos hindi pa ganun kainit. Kapag nilagay mo yung lumpia para hindi agad masusunog yung wrapper. Kasi since luto naman na yung gulay sa loob, yung wrapper, kailangan maayos yung pagkakaluto. Tsaka mali ko rin kasi hindi ko masyadong nadamihan yung mantika. Dapat pala dinamihan ko yung mantika. Kaya inikot ko na lang ng inikot yung ating lumpia. Tsaka minake sure ko naluto yung ating wrapper. So ayan na yung mga unang naluto. And ayan, tikiman tayo na! Yay! Excited na talaga ako. At ang init-init pa niyan. Pero sarap-sarap. Nagustuhan ko naman yung lasa. And sabi naman ni Mister sa kanong mga kainuman niya. Mga kainuman niya, masarap naman daw kasi ginawa nilang pulutan eh. Wala naman silang choice. Kahit hindi masarap, kakainin pa rin nila yun. O diba, ang sarap kasi kinakagat ko kahit mainit pa. O siya, hanggang dito na lang. Bye! Tugs, 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 tuga na!